Another vlog, another kwento na naman ng aming buhay pamilya abroad dito sa bansang Oman. For today's vlog, samahan niyo ulit kami sa panibagong kwento na aming ibabahagi sa inyo ngayong araw na ito. Naisipan nga ng pamilya na mag-picnic dito sa garden na malapit sa amin. Medyo mahaba nga ang video na to, sana samahan niyo pa rin po kami hanggang dulo. Dahil maganda na nga ang panahon dito, parang ang sarap kumain sa labas at mag-banding kasama ang pamilya. Isang araw nga bago ang day off ni Dee, naisipan kong magluto ng nilagang baka at afritadang baka. Dahil matagal nga itong pakuluan at wala naman akong pressure cooker, naisipan ko nang lutuin ngayon para bukas hindi na ako magluluto. Sigurado pag bukas ko pa lulutuin, magagahol na ako sa oras. Sa pagpapalambot pa lang, napakatagal. Una ko ngang ginawa, pinakuluan ko ng saglit ang baka para lumabas nga yung mga bula-bula na color brown. Nang mapakuluan ko na nga, nagayat naman ako ng mga ingredients. Sa nilaga nga, meron lang akong patatas at carrots. At sa afritada naman, carrots, potatoes at bell pepper. Hinati ko nga lang ang baka para dalawang putahe ang maluluto ko. Kasi nga si Dee mahilig sa mga sarsa at ako naman sa mga sinabawan. Nang ma-prepare ko nga lahat ng ingredients, naglagay lang ako ng mantika sa pan at ginisa ko lang ang bawang at sibuyas at nilagay ko na rin ang baka. Gigisahin ko nga muna lahat, then palalambutin ko. Ganito nga ako magpalambot ng baka, ginigisa ko muna para malasa na siya. Matagal ngang palambutan ito, kaya tanghali pa lang sinimulan ko na. Naglagay na rin pala ako ng patis at pepper. Sinunod ko na nga rin ang beef cubes. Hinalo ko nga lang at tinakpan ko lang saglit at nag-add na rin ako ng tubig. Nang ma-add ko na nga ang water, tinakpan ko lang at dun ko na pinalambot. After nga ng ilang oras na pagpapalambot, nilagay ko na rin ang patatas at karot. Hinati ko na rin pala ang baka para sa afritada. Fast forward na nga kasi inabot na nga ako ng gabi, naluto ko na rin pala ang afritada. Nakalimutan ko na nga mag-video kasi sobrang late na. Ito na nga, ready na ang aming pagkain para bukas. Kinaumagahan nga, maaga kaming nagising kasi pinapaayos ko nga kay Dee yung mga kamatis. Dahil malaki na nga, natutumba na. May bunga na nga rin kaya sabi ko sa kanya lagyan ng stick sa may puno at talian. Pagkatapos nga namin sa garden, pinatulog na ni Dee si baby. Pati si Kitty nakatulog na din na parang baby girl namin na nakakandong din kay Daddy. Tingnan nyo naman, napaka-cute, parang baby girl namin. Ganda-ganda nga sa damit niya. Napakalambing nga din ni Kitty, kaya feel namin na may baby girl kami. Pati nga nagpapatulog, nakatulog na din, kaya ang cute nilang tatlo tingnan. Fast forward nga nang ma-ready ko na ang lahat at nagising na rin sila Dee, hinahapunan, lumabas na rin kami. At tingnan nyo naman sila Kitty at KitKat, napaka-cute. You don't want to come, Ronan?
Nang makakuha nga kami ng magandang pwesto, nagbanig lang kami at prepare na namin ang aming mga pagkain. Dapat nga doon lang kami sa my park, kaya lang nagdilig sila ng halaman. Kung makikita nyo ang paligid, talaga namang napakaganda ng Oman. Sobrang thankful kami na dito kami napunta sa lugar na ito. Kasi sobrang ganda ng lugar na ito, lalo sa may pamilya. Dito nga sa napagpwestuhan namin, ito yung garden kung saan kami nakastay. At ang harapan nga ay ang dagat. Kung makikita nyo yung blue na yon sa unahan, dagat na yon. Ilang hakbang nga lang sa bahay namin ay dagat na. Kaya naman talagang anytime na gusto mong pumunta ng dagat ay pwedeng-pwede. Na hindi mo na kailangang mamasahe, hindi mo na kailangang lumayo, or hindi mo na kailangan gumastos. Lagi ko ngang sinasabi, sobrang grateful kami araw-araw na dito kami napunta. At sama-sama bilang isang pamilya. Yung magkasama-sama lang kayo, lalo dito sa ibang bansa, ay napakalaking blessing na galing kay Lord. Oh, kuya, maano? Malikabok. Malikabok, kuya. Okay, Yummy is ready. Nakalimutan namin yung bulalo. Nang
Nang ma-ready ko na nga lahat ng pagkain, nagsimula na kaming kumain. Saktong-sakto nga ang oras na pagpunta namin dito kasi pa-sunset na. At tamang-tama lang yung panahon. Kaya napakasarap talaga mag-banding, lalo kasama mo ang iyong pamilya. Kaya sa mga nanonood dyan, kung may time kayo para sa pamilya nyo, gawin nyo din mag-banding kahit simple lang. Kasi sobrang sarap sa pakiramdam na kahit sobrang busy natin sa araw-araw, pinaglalaanan pa rin natin ng time ang makapag-banding ang buong pamilya. At talagang ramdam namin na sobrang happy din ng aming mga anak. Sumama nga pala sa amin yung friend ni Kuya at niyaya nga namin kumain pero ayaw naman. Puro din kasi Filipino food ang dala namin. Hinihintay niya nga lang si Kuya na matapos kumain para makapaglaro sila. Thankful nga kami kasi kahit papaano may kalaro siya dito. Kasama din pala namin si Kitty at si KitKat. Ang cute nga nila. Masaya nga din sila kasi first time nilang makalabas at makapaglaro, makapunta kung saan ng malaya. Malimit talaga, hindi namin sila pinapalabas at sa loob lang ng bahay. Minsan, pag day off si D, dun lang sa harap ng bahay namin. Ganda. Ganda. Yung saan? Tingnan nyo naman, sobrang ganda ng sunset dito. Napakasarap talagang tumawa. Hindi ko na nga alam kung ano yung pinagkukwentuhan namin ni Di, bakit ako tawang-tawa. Ang sarap talaga kumain pag salo-salo ang pamilya. Pag day off si Di, sinusulit talaga namin yung time namin together. Pinagpipray nga namin ni Di kung bibigyan kami ng pagkakataon ng Lord na ma-explore pa ang Oman para magkaroon pa kami ng maraming memories dito. Pati ma-share din namin sa inyo kung gaano kaganda ang Oman. Pag sinabing ang Oman, unang maiisip mo ay disyerto kasi nga nasa Middle East. Pero ang Oman ay sobrang kakaiba. Maliban nga sa disyerto, may Rocky Mountains din sila dito, madaming beach,
at maraming wadis. At makapunta sa Salala na kung saan puro green talaga ang paligid at malamig doon. Sa ngayon nga, wala pa kaming kakayanan dahil unang-una, wala pa kaming budget doon at wala din kaming car. Pero sabi nga, wala namang imposible kay Lord. Basta naniniwala ka lang at nananampalataya. Sa ngayon, ine-enjoy lang namin ang buhay na meron kami. O siya, balik na nga tayo sa video. After nga naming mag-picnic, nagligpit lang kami at ngayon papunta kami sa Wudam. Ang Wudam pala ay ito yung village dito na malapit sa amin. Mga 20 to 25 minutes na walk. Medyo mahabang lakaran nga pero no choice naman. Lalo pag may mga kailangan na bilhin, hindi naman basta-basta makakapunta sa supermarket. At least dito may mga mini grocery na pwedeng mapagbilhan ng mga kailangan. Sa wakas nga, nakarating na kami.
Pagkatapos nga namin makuha lahat ng kailangan namin, dumiretso na din si Dee sa counter at nagbayad. Hanggang dito na lang po muna ulit. Don't forget to like, comment, and subscribe. And please, don't forget to click the notification bell for more family videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all po. Bye! Put it back. No. Why? You didn't pay that. Let's go! Go, 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 go.